Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Webes mga Lodi. Medyo tinanghali na tayo kasi pag Thursday talaga medyo hectic yung schedule natin mga Lodi. Tas medyo after lunch pa yung labas nila Boy WhatsApp kaya tinatanghali tayo pag Webes mga Lods, no? Pero ito, goods pa rin yan mga idol, no? Magkakaroon pa rin tayo ng malupit at matinding news mga Lodi. At kung napapansin nyo mga idol, nagkaroon tayo ng uptrend sa ating market, no? BTC positive 1%, Ethereum 3.39, Solana 2.9%, XRP 4.8%. So dito sa top 4 mga idol, medyo XRP yung may pinaka mataas na recover mga lods, no? At ito yung ginawa natin kagahapon, no? Grabe to mga idol, no? Ito yung triangle na nilagay ko kahapon. Tapos, sabi ko, it's either magbe-break siya sa taas or magbe-break siya sa baba. So, nag-break siya sa taas at nag-uptrend tayo. Pero wala akong position dito mga idol. Hindi ako nakapag-position eh. Medyo busy ako kahapon pagkatapos ko mag-update. Kagabi din pala. Hindi pala ako busy. Natulog na ako. Tapos ngayon sana ako magpo-position. Kaya lang pagtingin ko, uy, grabe, lumipad na mga Lodi, no? So grabe yung guhit natin na to, diniretso ko lang, mukhang nagba-bounce na siya rito ng 3 beses. So 1, 2, 3, pang-apat na to, if ever. Kung magba-bounce siya dyan, ha? Pero kung tagusin niya yan, nako, medyo mag-iiba yung ating analysis dyan, mga Lods, no? O, ayan ha, sino ba mga nag-trade, mga Lodi? Kanina o kagabi, mga idol, medyo negative ako. Mamaya ako magpo-position. Ngayon, I mean, after nitong upload natin, no? Kasi halos talagang kadarating lang namin, eh. So, ito. Grabe, no? For me, positive to. Sa tingin ko, umpisa na ng ating recovery, mga idol. Ito, grabe, oh. 'Di ba sabi ko nga, baka ito yung pinaka-bottom ngayong November. Itong $2, mga lods, no? So, ayan. So, grabe. So, mag-update na tayo ng balita. Mga idol, news na tayo. So, eto muna tayo, grabe. Ang tindi ng sinabi ni Trump, no? Kagabi sabi natin magkakaroon ng announcement or something. Meron siyang sinabi dito na we are making the USA Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, mga Lodi, no? So, imagine, presidente na nagpo-promote ng crypto, ng Bitcoin, mga Lods, no? Kung babalik tayo, turn back time tayo 15 years ago, mukhang malabo nating maisip na mismong presidente ng US ang magpo-promote ng crypto sa kanila, sa government niya, di ba? Isipin niyo yun, mga idol, no? So, ang tindi ng pangyayari na to at sana gagawin naman daw talaga ni Trump to, mga Lodi, maging number 1, no? Enough na yun. Last na yan, ha? Si Boy WhatsApp gutom na eh. Inuubos na yung ulam, pinapapak eh. O, ayan. Diba? So, punta naman tayo dito. Speaking of Donald Trump, mga idol, make just rip on the Supreme Court. Ito rin yung laban niya. Diba? Ito rin yung laban niya kahapon. Din-announce niya rin to. So, ano ba nangyari? The court signaled it may roll back. So, hindi pa sure, no? It may roll back the Trump-era tariffs. That would mean less inflation, no? Ito medyo goods to, mga Lodi, no? That would mean less inflation pressure and more room for the Fed to cut rates soon, o to cut sooner, mga idol, no? Equities and crypto both reacted immediately. On prediction, markets like Kalshi and Polymarket, the odds that the court keeps the tariff drops to around 30% na lang. Naku, mukhang hindi na ano ba to? Goods ba to sa crypto o hindi, mga idol? Traders are clearly repositioning. This is the kind of policy shift that affects liquidity, and when liquidity expectation change, risk asset are usually the first to respond, mga Lodi, no? So, ano ba yung mga risk asset? Diba? Siyempre, unang-una dyan, crypto. Diba? Crypto, gold, silver, pero yung hindi na risk yun eh. Usually talaga ang risk asset is crypto, no, mga idol, no? Goods ba to sa crypto o hindi? Tanungin natin. Is this good for crypto?
Para malaman natin, no? Why it could be good for crypto. Pero dito na tayo sa bandang conclusion, mga lodi. This is likely good for crypto in the medium to long term due to the liquidity and stability benefits of tariff rollback. Assuming the Fed follows through with cuts and global markets adjust smoothly, the immediately rally support this. But short-term risk, repayment policy uncertainty. So sa long-term, goods. Pero sa short-term, nako, mukhang magiging volatile, mga lodi, no? The immediately rally support this, but short-term risk, payment policy uncertainty warrant caution. Keep an eye on Fed statements and prediction market odds over the next few days. No? Ano ba yung mga prediction? Ito nga, yung Calci at Poly Market. They will be the key indicators. What do you think? Are you learning? Basta yun. No? So, parang ang sinabi dito mga lodi, sa long-term goods to sa crypto. If matutupad, kasi ang nakalagay dito, May pa lang naman. They could, the court signaled it may. No? It may pa. Kumbaga, hindi pa sure. No, wala pang kasigurado, wala pang 100% kumbaga. Pero kung mangyayari man mga lodi, good siya sa long term, pero ngayong short term medyo magiging volatile daw yung market mga lodi. I admit I was wrong. For 40 years I honestly thought that exporting countries send us a check for the tariffs we place on them. I'm a really stupid man. Sabi nako, mukhang maraming galit kay Trump dito. Oh, F your portfolio daw mga idol, no? Ayan. Tapos ito mga lodi, drop the mic. Dito na to. Akala ko nito pa to. Ito ba yan? Sige, dito daw tayo sa drop the mic mga lodi. Ito yung sinabi ni Brad Garlinghouse sa Ripple Swell. Actually, sobrang daming news sa XRP. Hindi ko na alam kung saan ako mag-i-start. Sabi dito ni Brad Garlinghouse mga lodi. I guess it's not surprising then that the banking industry is not exactly thrilled about this. The bank doesn't want competition because they've done a shitty job of serving their customers. Di ba? Yung bangko daw ayaw ng competition kasi they're doing shitty jobs for their customers, mga lodi. Grabe, si Brad Garlinghouse nagsabi niya na, hindi ako mga idol no? Dahil tayo. Speaking of Brad Garlinghouse, mga lodi, bullish. Nako, si Crypto Sir, si George pa ang nag-post nito, mga idol. No? Sabi dito, Brad Garlinghouse, I believe we are on the dawn of another positive wave. The Ripple CEO remains bullish on the crypto market. He told Crypto Across America in an interview that 22% of global GDP just flip-flopped, and he believes that markets still under account for appreciate how much that largest economy shift means, no? The largest economy in the world went from being pretty darn hostile towards crypto to pretty darn friendly towards crypto. And so you have 22% of global GDP just flip-flopped. Kumbaga kasi dati ayaw nila sa crypto, pero ngayon biglang naging positive agad sila sa crypto. So grabe yun. Ito, napakalupit na news nito mga lodi. Matindi to. Ripple partners with Mastercard to introduce RLUSD pala, credit card settlement on XRP Ledger. So ito yan mga lodi. Ripple Swell. We're collaborating with Mastercard, WeBank, and Gemini to introduce RLUSD settlement on the XRP Ledger for fiat credit card payments, starting with the Gemini XRP credit card. This initiative sets a new benchmark for institutional efficiency, enabling faster, compliant, and more transparent settlement within the traditional finance. The future of payment is here. Grabe to. Actually, ang dami ng ang dami ng good news sa XRP mga lodi. Kumbaga ang lang to parang hindi na kayang i-hold yung good news mga lodi at mabibitawan na at lilipad na. Alam niyo, naalala niyo yung sinabi ni Brad Garlinghouse na yung XRP parang bola na hawak-hawak mo sa ilalim ng tubig, na kahit anong pigil mo, darating yung araw na bibitawan mo siya at mag-shoot out siya palabas o paangat, palipad, di ba? Ito.
Evernorth goes global fast. Ripple confirmed expansion plans in Japan and South Korea, where XRP ranks as the number 2 most traded assets. Partnership with the SBI Group, Evernorth will bring compliant XRP-backed yield products straight into Asia biggest crypto markets, no? Japan and Korea, mga lodi, number 2 lagi dyan. Hindi ko alam yung number kung ano yung number 1. Pero sa Korea, alam ko number 1 yung XRP eh. XRP first institutional treasury vehicle, while other chains like while other chains like Ethereum and Solana have a dozen of digital asset treasury, XRP finally gets its own, backed by regulated, publicly traded company. Grabe, bigat dun. We don't want dozens of risk projects. We want one trusted, scalable, and well-run ecosystem play. O, ayan. So, yung Evernorth, mga lodi, parang MicroStrategy yan ng Bitcoin, no? Mag-iimbak ng madami yan. So, ito, sabi dito ni Oscar, mga lodi, please keep calling XRP a Ripple scam. O, alam nyo, mga tanga-tanga din yung mga nagko-comment sa akin dito na may mura. Meron sila mga comment na mura, hindi nila alam. Ilang beses ko lang sinasabi yun eh. Kung gusto niyo mag-comment na mabasa ko yung comment nyo habang nag-ano tayo, huwag kayong maglalagay ng bad words. Kasi merong yun eh, nadidetect ni YouTube yun, mga lodi. At pag kinomment nyo na yun, hindi nyo na agad mababasa yun. Sayang lang yung kaka-type nyo, kakaisip nyo na sasabihin sa akin na masama. Hindi ko rin mababasa. Hindi rin mababasa ng mga mga sutoy eh. Alam nyo, yung mga nagmumura sa comment, ibig sabihin walang magandang argumento yan, mga lodi, no? Parang lang yan. Hindi ko lang ba't, isa pa, ba't kayo naiinis sa content ko? Meron kasi ako mga nabasa. Ngayon ko lang tinignan yun eh, actually. Hindi kasi ako tumitingin sa comment eh. Hindi ako tumitingin sa mga nababan na comment. Ngayon ko lang talaga natignan. Ang daming mga sutoy na hindi raw, kumbaga, scam daw yung XRP, ba't ko raw pinopromote, tapos yung iba naman, wala kang alam sa crypto, ganun, hindi ka na marunong mag-trade. Kung gano'n naman pala, di ba't nyo pa ako pinapanood? Ibig sabihin, hindi para sa inyo yung channel ko. Diba? Pero, ang nangyayari, dahil, kumbaga, nood pa rin kinanood sa akin, baka nga inaabangan nyo pa yung video ko eh. Everyday eh. Tapos, masokista ba kayo? Tinotorture nyo yung sarili nyo? Kung naiinis kayo sa akin, huwag nyo na akong panoorin. Ganun lang yun. No? Ang chuchupuli, ang dami. Iba pa ulit-ulit pa ng comment. Siguro kakala niya hindi nako-comment. Ang nangyayari kasi, may mga restricted na words, no? Na nilagay si boss dito. Dati pa yun, simula nung Axie pa yun. Nilagay niya yon para wala magko-comment ng mga bad words. Ngayon, pag comment ka ng comment, wala, hindi mababasa yan, mga lodi. Sayang. Nagbabasa pa naman ako ng comment pagkagabi. At gusto kong pag binasa ko yun sa record ko, sa upload ko, mababasa ko, maririnig ng mga audience natin. Kaya lang, wag nyo lagyan ng bad words, di ba? Maging maayos kayo, ganyan pa kayo makipag-debate sa mga Wag na ikipag-argumento kayo, huwag kayo masyado maglalagay ng barbed words kasi para lang kayong si FLM. Napanood nyo ba yun? Kayo makagago, binabasag ni makagago si FLM. Di ba? Ganun yung ganun siya makipag-argumento, mura siya ng mura. Ganun kayo. Parang ganun lang yung mga nagko-comment dyan. Walang argumento, mura lang ng mura. Bobo ka, hindi ka marunong, wala dito. Nakamukha niyo siguro yun. No, ayan. Kulit eh. Ang dami. Sabi ko, kulit nito. Iba-ibang tao siguro, iba-ibang account siguro isang tao lang yun. Alis pare-pare sinasabi. No, di ba? Huwag niyo lagyan. May babasahin ko yung comment nyo at sasama natin sa video natin. Ganun. Tsaka, kung di ako marunong pala, hindi ko naman sinasabing, hindi naman ako nagtuturo ng trading, unang-una ha. Kaya sinasabi na hindi ka naman marunong mag-trade. Unang-una, hindi ako nagtuturo ng trading. Mga lods. No, pinapakita ko lang sa inyo yung trade ko. Hindi ko sinasabing gayahin nyo yun. O hindi ko sinasabing ganun yung gawin nyo. Wala akong sinabing ganun. Mga lodi, no? At pangalawa, kung wala akong alam sa crypto, hindi wala. Ang ginagawa ko lang naman, binabasa ko yung mga news. Hindi ko sinabing magaling ako sa crypto. O, di ba? Ayan, naalala ko kasi kagabi ko nabasa yun eh.
Pagkatapos ko mag-upload, chinek ko yung mga statistic ko. Nakita ko lang may mga ano pala dito, naka-hold na mga comment. Binasa ko, puro ganun. Ay, ang kulit ang putik. Latang mga ano eh. Ewan ko, yung magsalita. Ayan. Ito. Ito, bago naman to. Ay, ngayon ko lang din nakita to, narinig to mga Lodi. Yung securities, mga Lodi. Lumalabas na nga yung mga 1,700 NDAs nila. Unti-unti na nagpapakita. We work closely with Ripple to make sure any tokenized asset we have integrates well with RLUSD for on-chain liquidity, purchasing the asset and more. That's potentially the largest use case out there. So itong securities mga Lodi, ayan si Carlos Domingo. Ito yan, no, si Calvo, no, founder and CEO ng securities.io. So partner din yan ng Ripple ngayon, mga Lodi. Grabe. Sa pa to. Ito si Patrick Witt, kilala niyo ba to? Ito yung Director of the President Council of Advisor for Digital Asset, mga Lodi, no? Sa White House yan. Galing, no? Membro yan, no? Bata ni Trump to. Sabi niya, the future is very bright. Market cap of tens of trillion in the future. So, tens of trillion, mga Lodi capital. Titignan niyo yung ating market cap ngayon. Sana? Ayan. 3.54 trillion. Mga Lodi, ayan yung market cap natin, no? Sa buong crypto. Kung magiging 10 trillion yan, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng sabihin nating 3x. No? 3x or mga ganun, 3x mahigit. So, ibig sabihin, di natin alam kung alin dito yung mga magtataas ng sobra at kumbaga malaki yung percent na idadagdag niya sa tens of trillions na papasok dito. No? Pwedeng Bitcoin, pwedeng Ethereum, pwedeng XRP, pwedeng BNB, pwedeng Solana. Kahit ano dyan, or pangkalahatan o karamihan ang bagan yung mga coins. Pwedeng ganun, di ba? Pero imagine mga Lodi, mag-3x yung market cap ng crypto. 10 trillion, sabihin natin. Kaya nga, sabi niya nga, tens of trillion. Di ba? Imagine kung anong presyo na itong mga to, mga idol, di ba? Grabe yun. Ripple Brad Garlinghouse today. Today we announced a 500 million investment in Ripple from Fortress Investment Group. Ito yun eh. Securities, Pantera Capital, Galaxy HQ, Brevan Howard, and Marshall Wace at the 40 billion valuation. Ang hirap na magbasa, no? Grabe, ang dami na nilang ang dami nilang in-announce ngayon mga idol sa Ripple's Well. Kaya lang syempre, dahil nga ang dami ring naka-apekto pumipigil ngayon, which is yung government shutdown. Yun ang pinaka number 1, yung government shutdown, mga lods, no, na pumipigil. Dahil doon, hindi maaprobahan yung mga dapat aprobahan. Pero hindi yun panghabang buhay, mga idol. Pagtapos ng half ng November, wala na yun at mag-umpisa na tayo, mga Lodi, no? Ayun nga yung sinabi dito ni wala na ba yung sinabi niya na half ng November, ay kagabi ata niya yun. So ito, incredible speech by Brad Garlinghouse. It's true. Ripple has cornered the market with the full backing of regulators, financial institutions, and private banks. Ripple is one of its way to become a bank of its own with XRP at its core. One that will eventually replace central banks, mga Lodi, no? So imagine ngayon kasi mga idol parang haka-haka pa lang na magiging ba. Actually, dati pa parang sinasabi nila na may haka-haka na mag-a-apply yung Ripple na maging bank Ngayon yung haka-haka na yun hindi na totoo na dahil nag-apply na yung Ripple. So ang haka-haka naman ngayon magiging bangko na sila talaga. So, kapag nangyari na at hindi naging haka-haka yun, mga Lodi, na talaga nga naging bangko na yung XRP o yung Ripple, grabe na yun. Matindi na yun, mga Lodi. Ito na yun, no? We all told you that the deals have already been done and we are just waiting to the announcements. The big one for XRP is MasterCard, WeBank, and Gemini. Grabe, ang dami ng alam niyo talagang palipad na to, mga Lodi. Any day now. Kasi nung nakaraan, sabi natin, October Kaya lang walang nangyari sa October natin, no?
So ngayon, umaasa naman tayo ng November. Pag walang nangyari ngayon, ay nako, December na to. Paurong ng paurong, taragis yan, no? Kailan ba talaga, no? Eto naman, si Bearable Guy, yung post niya. Bearable Guy latest feature riddle reference the Lone Ranger, whose famous catchphrase is, "Hi-ho, Silver! Away!" Ayun yun eh. And then Silver hit its highest price ever. So, ito yun ha. So, nung Lee Powell, Herman Briggs, Chip Thundercloud, Lynn Robertson, ito pala yung movie na yun, mga lods, no? Ngayon, nung words niya na to, humataw daw yung Silver. Oh, nabot niya yung all-time high. So, yung post na to, parang hinalimbawa ni Bearable Guy yung picture na to dito. At alam niyo naman kung sino ito, di ba? Ito si Brad Garlinghouse, si Bearable Guy. Yung king, etong king na to, sa tingin ko si Trump to eh. Ayun yung pagkakaintindi ko, si Trump to. Diba? Tapos, tignan niyo yung isang kabayo, meron siyang kulay green, no, na dala-dala. Di ba yun yung parang kahapon sa Evergreen, mga Lodi, no? Ang tindi, oh. O yun nyo, yung kabayo niya may dot. The thematic solution of Bearable Guy's latest riddle, The Lone Ranger, was a 1933 TV show that featured a masked cowboy who rode a horse named Silver. And what'd you know? His sidekick, Tanto's horse, was a spotted Palomino, the same horse that Bear is riding, no? Nako. Ibig sabihin, yung kabayo ni ano ba pangalan niya? Ni Lone Ranger. Ayan, ni Lone Ranger. Ito nga yung spotted horse. No? So, ganun din yung horse ni Bearable Guy. So, grabe talaga yung sa riddle, mga lodi. Hindi talaga pwedeng yan. Talagang ako naniniwala ako na yung mga naglalabas ng riddle sa Ripple, isa yan sa mga developers ng Ripple o ng XRP. Actually, ng Ripple pala. The Lone Ranger sidekick Tonto Road has a horse named Scout. Scout was originally intended yan, basta yun na yan. Mga Lodi, alam nyo na, no? Na ito yung pinapahiwatig niyan, mga Lods, no? Umataw pala yun, no? Papunta tayo dito sa chart natin. Uy, ayun na, binasag na pababa. No? Pag binasag mo to pababa, kasi pwede nga fake dump to eh. Kasi once na binasag niya yan, iisipin mo na agad na, uy, naku, baka to, pababa na. Kaya lang, paano kung fake lang yan, no? Gumanon lang siya. Nakakatawa yung mga nagko-comment no? Sinasabi nila na, wala, hindi ka naman marunong mag-trade eh. Wala naman ako sinabi magaling ako mag-trade. Di ba? At least, kahit na papano, profitable ako. Kung ikaw mas marunong ka sa akin, di pakita mo yung trade mo. Ako dito, pinapakita ko. Di ba? Pinapakita natin yung mga talo natin, yung mga panalo natin. Ngayon, kung ikaw, magaling, no? Hiling galing ka na, edi ikaw na. Pakita mo yung yung panalo mo. Ganun lang yun. Parang ganun si Boss Robo, kaya bilib na bilib ako kay Boss Robo eh. Kasi makikita mo yung panalo niya, makikita mo yung talo niya, makikita mo yung strategy niya, kung paano siya mag-profit. Diba? Tapos pag nagtanong ka sa comment ng live, talagang sasagutin ka niya. May matututunan ka dun. Eh ikaw, yung nagko-comment, anong matututunan sa'yo? Wala. Grabe na yan. O yan. Yun lang yung news natin. Naalala ko kasi yung kagabi. Yung kagabi ko nakita yun eh. Sabi ko, kulit na itong mga to. Wala mga bilang sa community. Ayan. Yaman na yung mga yan, mga idol, no? Hindi na natin sila papansinin. Dahil, hintayin natin na lang. Kapag, pala ni-screenshot, binura na kasi ni Boss eh. Pala ni-screenshot ko yun, no? Para pag lumipad si XRP, meron akong pang-aasar sa kanila, oh. O, ayan. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga Lodi. Ayan lang muna yung news natin. Actually, puro sa XRP kasi nakikita ko eh. Kasi nagkaroon ng Ripple swell. Yung mga ibang news, medyo natatabunan ng Ripple swell eh, mga Lodi. Tapos sa ibang mga coins, tahimik naman sila. Walang mga news ngayon sa mga ibang coins.
So, puro Ripple lang yun yung ano natin, news natin, mga idol, no? Mamaya, maghanap tayo ng mga news kahit na hindi konektado sa crypto pero makaka-apekto sa market, no? Yun yung hahanapin natin mamaya ang gabing news. So, ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo lahat, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi, andyan yung BitGet natin sa baba ng description. Meron kayong discounts and bonuses dyan. At kung gusto nyo manalo, mga Lodi, sa December, no, may chance kayo manalo ng sarapa-rapol ni Boy WhatsApp. Ang gawin nyo, mag-subscribe kayo kay Clovis Gaming, man. Libre lang yan, ha. No? Wait lang, ha. Ayan. Libre lang po mag-subscribe dyan at may chance na kayo manalo, no? Ayan, 308 na, oh. Yeah! Ayan. Kita-kits, magandang araw mga idol at What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Clovis Diablo. Gaming. Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, there's bonus and discounts in the link description. So if you don't subscribe to me, can you exit? Can you exit? Thank you. I'll become that guy with red eyes. Yeah!